Copper City ang Toledo dahil sa mga mineral na nakabaon sa lupa nito. Pero bukod sa copper, may tinatago pa raw dito ang kayamanan. Sasamahan tayo ng Cebuana Pride and Beauty na si Bea Gomez sa pagtuklas ng Hidden Treasures of Toledo City. Medyo mahaba raw ang kailangan lakbayin ni Bea. Para makalarga, kailangan munang sumakay ng jeep. So mga biyahero, andito tayo ngayon sa Toledo, Cebu, kung saan masusubukan natin. Ako, first time ko, matatry itong top load. Ito yung sasakyan natin papuntang Malubog Lake and River. So very excited ako this morning. Dito sa Toledo, nakagawa ng ibang mag-top load o sumakay sa taas ng jeep sa tuwing punuan ng mga biyahe, lalo na tuwing umaga at hapon. Nire-request din daw ito kung minsan ng mga turista just to experience the fun of it. Tip lang sa mga biyahero natin kung gusto nyong mag-top load, gusto nyong matry ito, mag-ingat lang sa mga puno kagaya nun. Aabot ng 30 hanggang 45 minutes ang biyahe mula Palengke hanggang Barangay Kasoy, kung nasaan ang Malubog Lake. Ayan, narating na natin yung tuktok ng hill kung saan makikita natin yung best view ng Malubog Lake. Ganda ng view, di ba? Nasa taas pa rin po tayo ng jeep. Safe naman po sumakay dito. Pagkababa ng jeep, wala nang trek na kailangan gawin, biyeros. Man-made ang Malubog Lake na ginawa noon para mag-supply ng tubig sa mga minahan na malapit dito. Sa lawang ito, may mga pumapasadang bangka araw-araw. Nasa kabilang dulo kasi ng lake ang pinapasukang paaralan at trabaho ng ilang residente na galing sa kabilang bahagi. At balita ko, may falls din daw sa bahaging ito. Asa biyahera, G agad itong si Bea. So mga ilang steps lang galing sa paanan ng falls, may viewing deck dito. Yan. Sobrang ganda, di ba? Hindi siya yung usual falls na pinupuntahan dito sa Cebu kasi mababaw siya. Tapos yung source ng water is galing siya sa mining. So hindi ideal na mag-swimming sa tubig na galing sa mining. So ang Toledo kasi is gateway siya sa maraming lugar dito sa Cebu. Why not mag-stop over na kayo sa magagandang tourist spots dito bago nyo i-explore yung ibang tourist spots sa Cebu. May view ka ng mga bundok, may falls ka, meron kang lake. As someone who is from Cebu, talagang na-surprise ako na meron ganito sa Toledo. Mga biyahero, kung papasyal kayo ng Toledo, mag-ingat sa lugar na ito dahil marami na raw ang naligaw dito. Sa loob kasi ng pasyalan, matatagpuan ang isang maze. Biyaheros, anong gagawin nyo kung maiwan kayong mag-isa sa loob ng maze na ito? Kung may iwan ako sa loob ng maze, syempre matatakot ako. Magstay na lang kasi hindi alam yung papalabas. Confused. Tatakot, syempre. May pagkabat excited. Kung ako ang tatanungin, it looks like an opportunity for a challenge, Biyeros. Naglaan tayo dito sa isang maze sa Toledo. Okay? So, subukan na natin. G. Alam mo, because I'm a science guy, galing tayo sa AHA. Chinek ko muna yung araw. 10:30 in the morning, so alam ko kung saan yung araw. Tapos nun, chinek ko din yung weather. So, dahil sa weather, alam ko yung daanan ng hangin, no? Southeastern winds. Tapos nun, chinek ko din yung kung anong klaseng plants to. Hindi ko na lang sasabihin, no? Pero alam ko itong klaseng plants na to. At they grow specifically towards a certain direction. So, ang daming mga factors that I considered para lang alam ko na hindi ko nagamit lahat yon para lang mahanap ko yung daanan. Habang nasa kaligitnaan kasi ako ng maze, may napagtanto ako. Kinakapa ko kasi sa kamay ko eh. Usually pag labyrinth kasi or maze, di ba, parang
You have option B, or option A, or option B, or option A, B, or C. Tapos nun, sasanga-sanga nila ng mga options. Ito parang one way. Parang sense of security na yung buhay ko one direction lang. Sa gitna ng maze, makikita ang imahen ni na Mama Mary at Baby Jesus. Nakatayo kasi ang maze na ito sa tabi ng isang chapel dito sa Toledo. Hindi lang sa hamon ng paglabas sa maze tayo mapapasubo. Challenge accepted din, pati sa pagpalo ng bola. Ang magtuturo sa akin, walang iba kundi ang Tubong Cebu at isa sa best volleyball spikers in the country, si Cici Rondina. Bago matutong pumalo, kailangan ko munang pag-aralan kung paano mag-set. Ang tinuro sa akin dati is parang magpo-form ka lang ng heart. Heart. Dito sa loob. Hindi. Ito. Sorry. Mukhang heart lang, ganyan. Yan. So, syempre, pagka ganito mo, heart. So, Yan. Okay. Game face on na ang biyaherong ito! Yan. Kayo po. Oh, yan. Mas magaling ka pa nga po sa akin. Parang ready na akong maghampas sa kamay. Time to spike that ball! Tapos So- pagkakita mo sa taas, pwede mo nang paluin. Sige nga, try po Sige. natin. Oh! Ganon pumalo. Para patunayang hindi tsamba, isa pa nga! 1, 2, 3, go. Wow! Pwede! Okay, last. okay. Kailangan perfect, Perfect. execution. Kailangan mataas yung salon. Matimingan mo. Pumalo ka sa ibabaw. Pag nakita mo na sa ibabaw, paluin mo na mabilis. Okay. Ready, set, go! May na-discover kaming hidden gem, isang bakasyonan sa gitna ng bundok. Ang munting cabin na ito, matatagpuan lang naman 700 meters above sea level. Pero hindi ito pahirapan puntahan ha, dahil kayang-kaya ito marating ng mga sasakyan. Nakita niyo naman, 360-degree view of mountains. Ito, bumababa na yung araw sa atin. Medyo malayo-layo din mula sa syudad, no? I think inabot din kami ng parang 2 hours yata. Although, sometimes, it's really the journey rin, di ba? Because left and right, you're gonna be passing through really nice, range of mountains. For me, I'm a mountain man. I really dig this place. This is a perfect, relaxing setting for me. I am nabitin kayo sa biyahe. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of JMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!